Good day mga ka-sounds, kumusta? Welcome po sa ating channel. Ngayon sa video ito ay ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman ng ating ZLX 12 passive speaker ng Kevlar. Maging ako ay interesado rin kung ano ang laman nito. Gusto ko ring malaman kung ano yung speaker na ginamit nila, Twitter, mga ganyan, kung ano yung loob niya. So I'm sure meron sa inyo na bago bumili ay gusto ring malaman kung ano ang laman ng isang speaker. Hindi naman natin pwedeng mag-request doon sa mga store, music store na pinagbibili na natin na bago tayo bumili ay titingnan natin. So in this video, this is the opportunity na sa mga may interesadong gustong bumili ng Kevlar ZLX 12 inches na passive speaker gaya nito. So maswerte kayo at so before nyo mabili niyan ay makikita nyo ngayon ang laman, kung ano ang loob niya, Unlike me, so ako binili ko, gustuhin ko mang makita ano ang laman niya, hindi ko magawa. So kailangan ko munang bilhin. So eto na hindi pa nag-focus. So bago yan, pasadahan lang muna natin ang itsura niya. Ganito yung likod niya. Yan, si Kevlar ZLX 12. Maximum power 700 watts, impedance 8 ohms, sensitivity 98 dB, frequency range 45 Hz to 20 kHz, So ayan, speak on, 1 positive, 1 negative yung connection niya, input output dahil passive naman po ito. So mountable siya with screw. May pole mount ready siya with screw. So handle sa taas for easy carry. Ayan, sa side, contour sidings para pwede mong gawing monitor. Tsaka meron siyang screen, napakaganda ng screen, ang tibay, maganda yung quality, makapal. And then may foam siya sa loob, para kaya kung napapansin nyo, hindi nyo nakikita yung speaker kasi may foam siya sa loob. Dust proof yan, panangga ng alikabok. So yan, so ito lang naman yung ZLX 12 passive speaker, yan yung physical appearance niya. So bubuksan na natin, hindi na natin patagalin. So ito yung back panel ni Kevlar, ito yung likuran niya. So yan, kung makikita nyo, bilangin natin yung screw. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So meron siyang 12 screws. So bubuksan natin yan. Mga ka-sounds, itong bandang dito, itong screw na ito, parang loose thread siya. Dati na siyang loose thread, umiikot lang Hindi natatanggal, kahit higpitin mo, hindi rin. So loose thread siya, Dati siyang loose thread na. From the factory. Yung sa loose thread, gawa natin ng paraan, hindi kasi siya matanggal umiikot lang. So kailangan mong alalayan, parang ukitin mo ng pagganon yung screw, sabay manual na lang ito, screwdriver. Parang ukitin mo siya pataas, sabay ikot, ganyan. Para, yan, nahugot siya. So yun ang problema sa mga kapag nalulose thread. So yan yung laman niya, Ito yung dividing network niya. Mga ka-sounds, disclaimer, hindi po ako technician, so wala akong alam. Ang purpose lang ng video ito is para may pakita ko sa inyo talaga kung anong laman sa loob. Yan. Yung mga wirings. Tapos masisilip natin dito yung speaker. Yan, gumagamit siya ng T350 350 watts na 8 ohms driver. And then yung pinaka speaker niya, ang baliktad yung pagkalagay ng speaker nila, So ikot tayo. Yan, Kevlar 400 watts 12 inch
KPA 1240 instrumental speaker. Ang maganda sa brand na ito, itong plastic molded na ZLX12 is kapag nasira yung speaker mo, yung mismong speaker, ito kapag nasira, nasunog na yung coil, halimbawa, maraming nabibiling Kevlar speaker na ganito, KPA 1240 instrumental speaker, yung ganitong klaseng speaker, ito mismong speaker na ito, maraming nabibili, may pabenta si Kevlar, kaya walang takot na pwede mong maisalpak lang ulit dito sa mismong housing niya. Kasi yung mga ibang brand kasi ng speaker, like halimbawa pag walang available na Kevlar talaga, tapos nasira na yung coil mo, sasalpakan mo ngayon ng D12, ng ibang D12. Ang problema nun, yung mga butas sa screw ng mismong speaker, hindi sila tugma dun sa plastic molded. So yun ang magiging problema mo, kahit parehas na D12, pero yung mismong mga butas ng screw ng speaker ay hindi tugma dun sa mga butas ng molde na ito, kaya hindi siya mailalagay. Pero sa Kevlar, kaya nagustuhan ko yung Kevlar brand na pinili ko na passive plastic molded speaker, kasi alam kong maraming Kevlar speakers available na the same nito, itong model na ito. Kahit sa online and physical store, makikita mo tong model na ito. So kapag nasunog yung coil nito, speaker coil, in the future or sa misuse or sa anumang kadahilanan, walang pangamba na magagamit mo pa rin itong plastic molded speaker na ito. So napakaganda ng niya, malaki yung butas niya dito, no. Hindi ko na-explain yung mga ilang size, yung niya, butas o yung coil. Hindi na. Kitang-kita naman, malaki. So yan. Tapos may mga, syempre, may mga foam yan dun sa loob. Comment yung mga kasound, anong klaseng foam ito, itong puti, anong tawag nito, para at least kung bibili tayo ng ganitong foam is alam natin, no. Ito kasi yung mga ganitong foam, mga puti, yung ginagamit sa mga ready made. So parang ang ganda lang tingnan. So yan yung niya, loob ng Kevlar. And yung sa kanina, ito yan, focus, yung loose thread. Ito ang problema sa mga plastic, kapag ma-loose thread, wala ka nang magagawa dyan, loose thread na yan. Unlike kapag kahoy, yung kahoy kasi yung kahoy kahit ma-loose thread man siya, pasakan mo lang ng soda, no, yung wood wood soda, babalik ulit yan, mag-grip ulit, kakapit ulit yung screw. Pero kapag plastic, wala na, hindi na yan kakapit, loose thread na yan. Kaya ingat lang din sa pagtanggal at sa pag-alis ng screw, wag bibiglain, kumbaga dahan-dahan lang ang pag-ikot. So yun lang, takpan natin ulit. Ito yung halimbawa na sinasabi kong kapag naluluose thread siya, no. Ito yung loose thread na sa factory pa lang, no. Ito yung loose thread na. Ito candidate din ito tingnan nyo luluwagan ko. Pero hindi pa to grabe. Pero considered loose thread na rin yan. Tingnan nyo luluwagan ko Ayaw na nga umangat ayaw na umangat. Kapag hihigpitan mo, ganun pa rin. Diba? So dalawang loose thread. Ang hindi loose thread, tingnan nyo, aangat yan. Yan umangat, diba? Kapag ilalak mo naman, pipihitin, higpitan, narinig yun? Yun yung clutch niya ng screw, ng driver na ito yung clutch, basta yun. So ibig sabihin, tumunog yun, pihit na yun. So kanina, diba, ikot lang ng ikot to, hindi tumutunog kasi hindi siya pumipihit, loose thread na. Kaya kahit luwagan mo, ayaw na nga rin umangat. So same thing dito sa factory. Kanina umangat pa to So ngayon sinubukan ko, nung pinihit ko, wala na. Kaya ito, dalawa ng loose thread nila. So ayan, sinasabi ko, kapag plastic, yan ang isa sa mga disadvantage. Kapag ma-loose thread dyan, lusaw yung plastic, tas wala nang repair yun. Unlike kapag kahoy, so bumabalik ulit yung parang yung kahoy niya na higpit ulit sa katagalan ng panahon. Or pwede mong lagyan nga ng wood soda para kapag tumigas, yun, kakapit ulit yung screw.
Alright, try naman natin dito sa harapan mga ka-sounds. Ito naman ang buksan natin. So meron lang siyang 4 na screws. 1, 2, 3, 4, no? Sa gilid mukhang wala naman. Wala naman siyang mga screw sa gilid. So try na natin buksan. Hindi niya kaya. Hindi niya kinaya, so i-adjust natin yung clutch level ng driver. Yan, binirektad ko lang yung speaker, no? So ito yung harapan naman niya. Ang speaker mga ka-sounds, ang ganda ng feel. Parang quality talaga. Tsaka yung tawag nito dust cover, ang laki. 12-inch lang yung speaker pero malaki yung dust cover niya. Dust cover ba tawag nito? Basta yun, parang sa D15 na, no? Pero malaki, pero okay lang naman. Pero yung ito talaga, yung paper, parang paper cone, napakaganda ng feel. Matigas, makapal. So siguro ito yung mga isa sa mga quality na nagpapaganda ng sound, no? Ang ganda, madikit-dikit pa, ito, madikit-dikit pa yung pintura. Narinig nyo? Yan. Dumidikit pa yung yung balat sa pintura. Yan. So ang ganda talaga, no? And then yung dito tayo sa niya, parang cone, ang ganda rin kasi malaki yung cone niya, bukang-buka. So wide yung coverage ng high, yan, no? So ayan, yan lang naman yung loob ng Kevlar ZLX 12-inch passive, tsaka yung harap. And puntahan natin yung yung metal grill. Yan, ito yung sinasabi kong yung parang may foam. Double siya, double ba? Hindi pala. Hindi. Tama, hindi. Hindi siya double. Na lang, single foam lang ang nilagay. Pero ang kapal din, no? May kakapalan din, maganda yung klase ng foam na nilagay. Siguro pang speaker talaga to, no? Pang dust proof ng speaker. Ganda yung quality. So yan. Tapos iharap natin. So ito na yung harap niya. Yung emblem niya parang metal na alloy. Ewan ko ano yan. Ito yung sinasabi kong mga butas ng speaker kanina. Ito yun. So parehas na D12 sa ibang brand. Halimbawa, nasira na itong speaker mo. Itong Kevlar na speaker na ito. Nasira na yung coil. Nasunog. So ngayon, bibili ka ng any other brand. Halimbawa, ng 12-inch din na speaker. So hindi yan magkakapareho. Na-experience ko na kasi yan eh. Kunyari ito, ilang butas to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. May 8 screw holes siya. So ang iba, mga 6 lang or 7, no? Hindi magkakapareho. Or kung meron mang 8, same na 8 butas, hindi rin magkakapareho yung placement ng mga butas, no? Meron ito nandito, 'di ba? Hindi magkakaparehas eh. So mamumblema ngayon kapag ibang brand. Pero sa Kevlar, sigurado tayo na hindi sa pinopromote ko, hindi naman ako binayaran ng Kevlar. Ang sinasabi ko lang na napakaraming Kevlar speaker na halintulad nito, same na same, parehas na parehas. So kaya isa sa mga dahilan na napili ko yung Kevlar na brand na para sa passive speaker, kasi sigurado ako na kung ano mang manyari na masunog na ito, hindi na ito pwedeng gamitin tong speaker na ito, alam kong maraming pabentang Kevlar speaker 12-inch na ganito ang the same model. So madali na lang, sasalpak ko na lang dito kasi parehas yung mga butas nila at placement ng mga butas. So not unless kung kahoy to, walang problema kahit hindi magkatugma yung mga butas nila. Tapos ibang brand isasalpak mo, walang problema kasi kahoy pwede mo lang yun i-screw kahit saan. Ito plastic to eh. So pwede din naman siguro, pero as I've said, iba talaga yung kahoy, no? Kahit saan pwede mong isalpak yung butas, kahit pa nandito yung butas na yan,
kahit pa walang butas doon na nakalagay mismo sa mismong plastic, pag i-screw mo yan dyan, i-screw mo yan dito sa mga walang butas, kakapit yung screw. Ito, plastic, may mga butas na ito may sariling butas na yan na allocated dito. Tulad kanina, sa likuran yung tinanggal natin yung back cover, di ba may mga butas na siya allocated at dun mo lang siya dapat i-screw. Same thing with this speaker. Pag tinanggal natin to, may mga butas na yan. So hindi ko na lang tatanggalin, no? Parehas lang naman. So yun ang sinasabi ko. So yan mga ka-sounds, dito ko natatapusin yung ating video for today. Sana nagustuhan nyo, sana ay nakapulutan nyo ng mga ideas yung pagbukas natin. So pagsilip natin sa loob ng Kevlar ZLX 12 inches na passive speaker. So sa mga gustong bumili nito, at least may idea na kayo, nakita nyo na yung loob niya, yung mismong speaker niya, yung tweeter. At least magiging panatag na yung isipan nyo na kapag gusto nyong bumili ng ganitong modelo ng Kevlar ZLX 12 passive speaker, so may idea na kayo. So makukonvince na kayo. So sana nakatulong tong video na to, no? So maraming salamat sa pagsuporta sa ating channel. Kung may mga questions kayo, ilagay nyo lang sa comment section, at saka yung mga Kevlar user na rin dyan, no? Mag-comment kayo sa comment section, sabihin nyo kung ano yung mga pros and cons, yung mga negative and positive na experience nyo sa na ito, speaker na ito. Kasi ako baguhan lang din ako sa speaker na to, so hindi ko pa masyadong kilala. Tinetesting ko lang din naman. So yun, thank you so much, hanggang sa muli. God bless and to God be the glory.